Good evening. So, start na tayo sa Basic Korean one-on-one. So, ang pagkabasa dyan po is annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. So, 안녕하세요. annyeonghaseyo. 안녕하세요. 여러분. 안녕. 감사합니다. Okay. So, dito na tayo. So, kagabi, short recap lang po tayo sa natakal natin kagabi. So, Sige po. naalala natin yung vowel, yung Korean alphabets, the vowel and the consonant. So, ilan nga ulit yung vowels? Basic is 10. 21. 21. Tama po. Yung consonant? 19. 19. Tama po. Okay. So, dito muna tayo sa vowels. So, tatawag po ako or pwede namang sabihin niyo na lang din ako tatawag kung Opo. sino ang sasagot. So, dito may papakita akong vowel tas kayo na lang po yung magsasabi ko anong vowel o anong tunog niya. So, una. Eh. Tama po. Next. Ya. Yeah, very good. Ito po. We. We, tama po. 네. Okay, next. U. Okay. So, pag yung guhit ay pababa is U. U. Po. Hindi po ba yun you? U po. O Isa lang po yun? kasi yung guhit niya. U. Tapos ito po. Ay. Okay, tama po. Uy. Ay. Uy. Uy. Ay. Next. Ay. I. Ay. I. I. So, bigkas na po kasi vowel. Okay. I. I. Next. I. Wa. Wa. Tama po. Yo. Yo. Okay. Yo. You. Yan po. Yo. Yo. Ito po. You. Yo. Hmm? Yo. 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 Okay, yo. 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 Hindi po iyo. Yo. Y-O lang Yo. po. Yo. 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 Ganon. Okay, next. Ah. Tama po. Ito po. Ye. Yeah. Okay, Yes. tama. Ye. O. O. Okay. O. Ito po. Tama po. Okay, ito. Dalawa. Ye. Pag dalawang guhit, may Y na po talaga yan. Ye. Ye. Yeah. Okay, yeah. Ye. Kasi ito po is Pag dalawa po yung guhit is Ye. yeah. Ye. Okay, next. Okay, pababa. Double. Pero dalawa. You. 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 Tama. Ito po. O. O. Very good. Okay, ito po. We. Okay. We. We. Ay, we. 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 Ito po. We. We. Tama po. We. Okay, next. Wa. We. Wo. We. We. O. Wo. Wo. So, ito po. Ay, Wo. yeah, wo. 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 Okay. Next. Uy. 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 May I na po sa last. Uy. Okay. Uy. Uy. And ito po. We. 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 Yan. We po yan. We. Okay. So, yan po yung lahat ng mga vowels. No? Kailangan lang talaga yung talasan ng memorya dito.
No, so meron tayong pag nahihirapan kayo mag-memorize sa vowel, i-categorize nyo na lang po into horizontal at saka vertical Vertical. vowel. Okay, next, punta tayo dito sa consonant. Again, ilan pong consonant sa Korean alphabet? 19. 19. 19. Okay. Sa English alphabet ba? Ilan ba? Ilan po ba? 26. 26. 28. 26. Pagkasama yung A, 27. Ay, nag-iba na Hindi ba? na po. Huwag nyo Alam kasi, mo, huwag nyo isama yung Tagalog, yung English lang. 26 po. 26, tama. So, pero apat lang yung vowel natin or ng English alphabet. So, sa Korean, 19 lang yung consonants, pero 21 yung vowels niya. Okay, so nakikita naman natin to lahat, no? opo. Meron tayong Yes, ma'am. na-familiarize at na-memorize. So, try natin. Okay, so, sabihin niyo lang yung letter. M. M. Tama. Pag square is letter M. Okay, ito po. R. Okay, so yan po is either po R or Or L. L. yan po. So, ngayon malalaman natin kung kailan natin gagamitin yung R sa pagbigkas or L. Okay, next. Pag dalawa, double K. consonant. K. Okay, letter K. Or, pag double, di ba po may tense? Ka. Ka. K. Ka. Wala po Ka. siyang A. Ka. K. Ka. K. K. Yes po. Okay, ito po. N. Ay, K o G. Yes, tama. So, yan po ay G or Or J. K. Yeah. Next. M. TH. Ano po yan? Tumatawag TH. si Sir Eduardo. TH, ma'am. Ano po? TH. Okay, so ito po ay letter T, pero aspirated. Ibig sabihin may H. So, ta. Yes, Ta. tama po. Ta. Ta. Next, P. Ka. Ka. P. Okay, P na Double consonant na siya. Ka. yes po. Double consonant, so may tense po. Pa. Pa. Ka. Pa. Wala nang Tama po yun. H. Pa. Fa. P. 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 Wala na pong H. Wa. Ah, okay. Yes, wala na pong H. Okay, next. PH. Pa. Pa. P pero may Okay. H. Okay, letter P pero may H. Ka. Yeah. Teka, palang Ha. sumali na si Eduardo. Teka lang po Yun, hala, sorry sila lahat. Hindi ko na-admit all. 죄송합니다. Yan. Kaya pala. 안녕하세요. Rodel C, Son C, John Thomas C. 안녕하세요, Sam. Okay. So, naka-tablet ako ngayon kasi, guys. Kasi niram ng school yung laptop ko. Kaya, screen share lang tayo. Pa. Pa. Ayan. PH. Mag-ano lang kayo, mag-unmute lang kayo, Sir Emerson. Yung mga bagong dating po, pwede din naman kayong mag-unmute para makabasa din. Okay, review lang po ito. Next, Okay po. ito. Pag double, J, Ka. with tense. Ch. Ch. Yes, H na po yan. Ch. 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 Hindi na po siya J, Cha. kundi Ch. Cha. Cha. Ch. Ch. Pwede din naman. Para maka-remember. Okay, next. Yan. B. Ba. Okay, it's either po, anong letter po yan? B. B.
B It's po. either B or B. P. P. Yan. B. Please prepare yung yung notebook niyo po ngayon na kasi may kopya kayo. B. Okay, next. Yan po. P or D. P o D. Yes. T Ta. or D or Da. T. D. D or T. Letter. D. Okay, D. next. D. S. S T. Tama po. Sa. S, E. Okay, next. E. H. H. Okay, H. letter H. Next po. N. 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 Okay, letter N. N. Yan. Okay, pag double naman po ng S, same pa rin po siya na letter. It's either S or T. Ganun po siya. Okay. Next. Anong letter yan? Alin po? Saan? Ay, sorry. Yan po. G. Okay, so TS or D. or D, D. D. or D, meron D, ding J. 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 DZ. Kasi ang alam ko lang po dyan, Ma'am J. May Yes. TS o D, C Kasi pala. pag sasabihin Busy. kasi natin yung pag-ibibig kasi natin yung D at saka Z, J. magiging D. So para din naman siyang D. Z. D. Hindi siya J na J, J, J. D. Pero parang, D. parang matigas siya. J. J. Ganun. J, J. 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 Next, J, ito J. po. Cha. Yan. Ah. Cha. 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 Okay. Yan yung CH. Cha. Ch. Another po na way na pagsulat ng cha, yung J po is ganito, di ba po? Pwede din siyang ganito. Sa taas, yeah. Pwede Oh. din sa CH po, ito po. Sa Ito gitna. po is ganito, sa gitna. Yes, tama. Mm. So, yan din po yung way niya. Kasi ang Pag-spell din pagkakaalap ko lang sa CH, parang yung sa gitna po, ma'am. Tapos yung sa J, sa taas. Hindi Oh, ko alam marami yun. kasi or gumagamit ng ganito talaga. Kaya, Yes po. yan. Minsanan lang ang ganito. Sa writing kasi to pag nagsusulat, especially talaga yung mga na talaga, veterano na talaga sa Korean, ganito talaga yung sinusulat. So, hindi kayong malito. J at saka CH din po yan. Mhm. Okay, next. Ito po. Silent. O-N-G. Okay. Silent or N-G. NG. Yan po. Silent po siya or NG. Next. K-H. Ka. Okay. Letter K lang po siya. Ka. Yung H na nasa taas ibig sabihin is aspirated or may hangin. Ka. Okay. Ka. Ka. Ma'am, pero pag binigkas mo, parang may age po siya? Oo. Ka. Ganun siya. Ka. Ka. Okay. Next. Yan. Pag double diyot, double consonant na diyot, Ta. ends. Ta. Letter T. Ta. Or letter T. Ta. Yan. So, ito po yung mga consonant na natakal natin kagabi. Wala lang talagang gawin. Memorize lang talaga ito lahat. And ito po yung sinasabi or tinatanong ni Sir Christopher kanina, yung first letter sound at saka yung second letter sound. So, kailangan din po itong i-memorize. So, ibig sabihin, pag kita sa first letter sound, yung mga first consonant lang talaga yung bibigkasin nyo. Halimbawa, si Neon, yan. Or yung R, yung B, K, at saka yung R. Pag nabilong na naman sa second letter, ibig sabihin, second letter sound, yung second consonant lang talaga yung bibigkasin. Paano nga
basahin yung nasa unahan sa first letter Okay, sound. so dito tayo ha sa first. So, Yes, hindi ma'am. kasi natin mabibigkas pag walang vowel. So, halimbawa, meron tayong ganito. So, open mo siya ko. Wala kasi yung pen eh. Na. Yun, ganan. Mga ganyan pala dapat. Halimbawa lang Ah. po yan. So, ganyan. Kasi po itong mga first letter sound po at second letter sound, nandyan madalas niya nasa final position. Yan ako mamaya. So, pag ganyan po, ang basa, hindi natin babasahin, hindi kasali na basahin to. Yung first lang. Ito lang siya. O yung, Magiging oh, an lang po yan. an. Mhm. Paano So, po halimbawa, pagbasa niyo? ano po? Paano po pagbasa? An. An. An lang po An. yan. Silent. An. Silent Kasi yung po. second po yung J or J. J. Kasi belong po siya sa first letter sound. Ibig sabihin po, yung first letter lang yung babasahin mo. So, yung vowel at saka yung first letter. Just So, first letter. Yan. an. So, An. silent po siya. Opo, silent po ito. An. Ito naman po sa second, halimbawa ganito po. Okay, so ang bibigkasin nyo lang dito is yung second letter. I. Ano yung second letter? Yung I. G or letter G or K. Yes, K. magiging ik lang po. Okay. Sige. Ang excited talaga ng batch na to. Nakakakait din na. Laban. Okay. Okay, dito na. So, gusto ko yan, i-copy nyo sa notebook nyo. Huwag lang yung screenshot. Kasi mamaya gagamitin natin yan pag magbabasa na kayo. Position. So, dahil tapos na tayo sa vowel, alam na natin yon. Tapos na din tayo sa consonant. So, pag idudugtong na yan po, by syllable, kailangan natin alam kung saan or ano yung position ng consonant. So, kung nakikita nyo dito, may blue. Pag blue highlighted po, ibig sabihin na initial. So, yung letter na yan is initial. Pag yung green highlighted, itong nandito sa taas, middle po iyan. At saka sa final is yung yellow highlighted. So, may tatlo pong paraan sa pagsulat or may mga paraan, may mga salita. Korean salita, Korean words na walang final position. So, kagaya nito, walang final, di ba? Walang highlighted na yellow. Ito din po, lang po siya. Wala Opo, po walang final. So, pag walang final, ibig sabihin yung initial lang at middle position ng consonant yung babasahin at saka yung vowel. So, aalamin din natin kung saan. So, kung titingnan natin ngayon, pag isang salita, aalamin muna natin kung ano yung initial, ano yung middle at ano yung final. So, ito lang talaga yung niya. Pag first consonant, initial. Kasunod na mga consonant po hindi po kasali yung vowel. Pag nasa taas or sa gitna, middle position. Lahat ng mga consonant na nasa baba ay tinatawag po yang final. Another way or another term po ng final consonants or na nasa final position, tinatawag din po yung batchim or patchim. Batching. Batchim din po yan. Batching. Batching. Batchim yung tawag sa iba din is patchim. Batching. Okay. So, tingnan natin nakopya na po ba? Okay, kopyahin Wala niyo pa po. Sige pa.
Okay, so ito po talaga ay tinatawag na positions for consonant. Aalamin talaga natin kung nasaan or ano yung position ng consonant para alam natin kung ano yung or paano natin siya ibibigkas. Di ba po yung biyop, sorry. Di ba po yung biyop or giyok, ito po, giyok. Di ba? It's either K or G O po yan G. siya. So, depende po kung nasan siya or saan siya nalagay. Sa initial ba, sa middle, or sa final. Para alam natin kung K or G ba yung ibibigkas natin. Ganun po siya. So, kailangan alam natin din yung position ng consonant para alam din natin yung pagkabigkas. Okay, okay na po ba? Okay, ma'am. Sulat na. Okay na po. So, alam natin or kabisaduhin natin yung position ng consonant. Meron tayong tinatawag na consonant rules. Rules. Okay, consonant rules po ito. So, mauuna muna tayo sa consonant na giyok. Giyok. Ito po. Ay, sorry. Consonant giyok, it's either letter K or letter G. Halimbawa po, pag si giyok ay nasa initial na or nasa initial position. So, ang pagkakabigkas niya po is either K or G. Bakit K or G pa rin po? K Kasi or G. nagdedepende pa rin po yan sa tinatawag na pronunciation rule. Pero ipagpalagay na lang po natin ngayon, gagamitin natin yung letter K for the consonant rules. Kapag naman po si giyok napunta sa middle position, iba po yung middle position, nasan nga ulit yun? Itong green. Green. Okay. Middle. So, pag napunta po siya, G po yung pronunciation natin or letter G. Kapag naman po si giyok, consonant giyok ay nasa final, letter K na po yung pagkabigkas natin. Ma'am, may papasok ba po? Ay, papasok. Okay, thank you. Thank you sa pagsabi. Hindi ko kasi nakikita. Wala naman na. Okay na kayo lahat. Nanghingi lang Dito. po ng link. Sino? Sabi na lang po sa kanya, click yung Si Jacqueline po. Nandyan kasi Si Jacqueline. Sir Edward. Sir Edward John Thomas pala yung pangalan niya. Wait lang po ah. Okay din guys na i-save nyo lang po yung link para kasi yan talaga gagamitin natin. Paano po pagbasa nitong example sa AG? Okay, sige po. Dito na tayo sa example at tapos na natin sa si consonant Gio. Okay, i-zoom ko po i-zoom ko po. Ay, bakit nasa tayo? Nag-advance. Okay, dito, try muna natin tong first word. So, ang first word dito is si Gio ay nasa initial position siya. So, ano nga pag nasa initial position? K. Letter K. Tapos, dinugtungan siya ng vowel na A. So, yung pagkabigkas mo niyan ay? Ka. Ka. Very good. Tama po. Ka. So, dito tayo sa next na word po. So, si Giyok ay nasa initial at saka sa final kasi nasa baba. Lahat ng final position is nasa baba, di ba po? Or tinatawag siya chim. So, nasa initial. Tapos, nasa Final. Dinugtungan lang sila ng vowel na A. So, ngayon po, ano yung pagkabasa nito? Kan. Yung final is K. Magiging? Ka. Gak. Parang nakakyan. Oh, di ba? Yan. So, hindi mo nababasahin yung N dun. Parang mapapalitan siya ng K. Opo, papalitan. Ganon. Okay. Okay.
So, next naman tayo na consonant, neon. Balikat. Consonant neon is letter N. So, ang letter N po, kahit nasan siya, initial, middle, or final, letter N pa rin po yung sound niya or pronunciation. So, halimbawa, sa example po, bakit na? Hindi ko ma-zoom na. Ay, ito. Yan. Na-zoom. Okay. So, nasa first position, N, tapos sinugdan ng vowel na. So, magiging Na. na. Tama. Na. Sa pangalawa po na word, meron Dalawa. nan. Tama. Ang bilis. Ang galing naman. Na. Okay po. Bukwa na tayo. Char. Na. Okay. So, na at saka Na. Nan. may final position na niyan. So, ano Nan. pagkaba? Nan. Nan. So, magiging nan. 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 Dalawa pala yun. Oo. So, Nan. kailangan talaga makita kung saan position siya. Next naman po si diot. Consonant diot, it's either letter D or T. Kapag nasa initial position siya, it's either D or T, pero D yung natin ngayon na D. Pag nasa middle position, pronunciation niya. Pag nasa final is letter T. Letter T. Letter T. Da and that. Okay, try natin. So, ito is da. 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 Ma'am, nakapasok na daw po. Pa-accept. Okay po, thank you. Da. Wait lang po, Da. tiyangkap nyo. Okay, ito. T, tsaka D. That. Da. 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 Yes, sabi ko. Da. 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 Itin talaga itong ano. Tada! Sino nagtadan? Annyeonghaseyo. Okay. Sameda. So, ano nga ulit yun? Ulit? Da. Da. Pa. Da. That. Tama. Okay, next. Nasa Sa consonant na real. initial. Consonant na real. Initial pala yun. Okay, mag-mute na po yung iba. And la. Consonant na real. La and lal. Letter L at saka letter R. So, pag nasa initial, L po. L. Pag nasa middle is R. R. Pag final is L. L. So, anong bigkas natin sa first? La. La. Tapos yung La. pangalawa, Lal. 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 ano kaya yung tama? Ral or lal? Lal. Lal. Sino nagsabing ral? Lal. Lal yun. Bakit Lal. lal? Kasi nasa final first din. and last. Sa initial saka sa final. Kaya naging lal. Sa final. Lal. Lal Okay. siya. Ang galing nyo naman. Okay, next. Next consonant is itong nakabox. M. Where? M. Yeah. So, kahit saang position po siya, M pa rin po. M. So, paano babasahin yan? Ma and Ma. mam. Mam. Ma and mam. Mam. Very good. Mamam. 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 Oo, mamam. Okay, pag consonant na biop, it's either letter P or B. So, kapag ang consonant na ito is nalagay sa initial position, it's either P or B. Or nasa B tayo ngayon. Pag nasa middle, B. Pag nasa final is P. P. Ano natin basahin ito? Ba and bap. Ba. Ba. Tapos Bap. Yes, bap. pap. Pap. Bap po, letter B. Bap. Pap. Bapap. Bapap. Sige, babap. Okay, Bapap. next.
sa consonant na siyot or letter S. So it's either po S, SH, and T. Pag ang initial po or ang consonant na ito is nalagay po sa initial or sa middle, same lang po sila ng bigkas or ng pronunciation. It's either S or SH. Siya. Pag ito pong consonant na ito is nalagay sa final, magiging letter T. T. Okay, halimbawa, meron tayo dito. Sa and Sa. sa Sa. sa Sas. sa and sa Sat. Yes, tama. Sa at saka sa sat. Okay. So, Sat. kung napapansin nyo, meron tayong note dito tungkol sa consonant na siyot or letter S. Now, kung ang letter S po ay combined po ng vowel na ito lahat, kung ang letter S po ay combined ng ito lahat na vowel, hindi po natin siya ibibigkas na S or S. Bibigkasin natin ng SH. So, halimbawa, meron po tayong ganito. So, paano bibigkasin natin yan? si T. Hindi po siya C, magiging si G. Shi. si Kaya nga meron akong, Si. kung napapansin nyo, si sa name ko dito, si merong double S at saka isa, yung vowel na E. So, bibigkasin niya na si 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 E, SH. SH po. Si. si si Si. Yan. Pag ito naman po yung vowel niya is dinugtungan ng dinugtungan ng yung consonant na S, dinugtungan Siya. ng ganito vowel. siya Siya. Siya. Yes. Siya. Hindi po siya ha, hindi po siya. SH. siya SH. siya Siya. Siya. Pag naman po Siya. ito, Siya. siyo show. Syo. Dash. Show. Syo. So, same lang din po dito na vowel. So, yan lang po yung exemption sa rule ng consonant rules ng SH or S. Siyot. So, yan lang po. Pag nadugtungan po siya, combined with the vowel I, ya, yo, yu, wi, we, kailangan po SH. Hindi na po siya C, kundi C. Kaya halimbawa dito, sa baba. So, ano nga ulit yan? Ito. si si Si. she Si. Ano nga ulit? She. Tapos Si. ito. she Si. Pag ang letter S sa final position, Sisit. she Sit. Sit. Sit po. parang nagmumura kayo ah. Hindi po, mama. Bumaba. Shit. Joke lang guys. Okay, so magiging shit Shit. lang siya. Shit Yun na. talaga. Oo. Shit. Yan. So, pag yung vowel po ha, pag dinugtungan ng letter S ng ganyang mga vowel, magiging SH. So, tapos na tayo dyan. Dito na tayo sa consonant na ito. Yon, yung consonant na parang zero or letter O. silent So, Silent. silent or NG. So, kapag ilagay po yung ganitong consonant, sa initial at middle, silent po siya. Pero kapag nasa final po, NG or nga. 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 Yan. Halimbawa, tayo dito. ah Ah. ang Anga. Anga. ang Ang. Anga. and ang Ang. Oh, yung nga. Wala namang nga dyan eh. Wala nga dyan. Ito po. Yung pangalawa. ang Nga. Yes. Nga. Tama. Walang Ang. Anga. may nga. Walang nga. Ang lang po yan. ang Para naman Bisaya yan. Buanga. Nga.
Yan. Ang lang po. So, a at saka ang. Ang. ang, ang, So, kasi po, nasa initial position yan. So, hindi natin bibigkasin. Empty consonant. Yan po, or ang, silent ka. Pero pag ang empty consonant ay nasa Nasa final, eto na po Hindi. siya. NG. Yan. So, magiging ang. ang, No, hindi ang. ang, Okay, next. Ito po. Ito na consonant. So, itong consonant na ito is either TS, TZ, J, or T. So, magiging TS or GZ pag nalagay sa initial position. Z. Taz. Z. Taz. Pag nasa Taz. middle position is J. J. Pero pag nasa final na po siya, letter T. So, halimbawa, meron tayo dito. Ja. Ja. And ja. Yes, tama. So, ja or ja, jat. jet, Okay. sa middle, tapos, Next, jet, TH. Yan. TSH, CH, or T. Pag nasa initial at middle, cha, Cha. CH. Pero pag itong consonant na ito is nasa final, letter T na po. T. Okay. So, halimbawa, Touch magiging and touch. Cha. 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 sasat, okay, cha-chat. Chachat. sasat, Cha. Cha. Cha-chat. Mhm. sasat, Okay. Cha. So, dito na tayo sa next na consonant. So, ito pong mga consonant na ito, sabi ko sa inyo, pag may one stroke, di ba meron po iyang aspirated or may hangin. May Yan, may H. H. So, pag ang itong consonant na ito is nandun sa initial at middle, may hangin po yan. Sa final lang walang hangin. Okay, so bawa dito, magiging ka, Ka. And ka. ka, Ka. ka, ka, Ka. Ka. ka, kak. ka, ka, Okay, next. Ito po consonant na ito, letter P na aspirated. So, pag nasa initial at sa middle, aspirated din. Sa final lang po hindi. Pa. Magiging papap, papap, Papa. papap, papap, Okay. Pa. Ito naman po, na next na consonant, aspirated pa rin po yan. Pag nasa initial at middle, aspirated pa rin po. Sa final lang hindi. So, magiging tatat, Ta. Ta. tatat, Ta. tatat, yun. So, dito tayo sa letter H. So, ang letter H, magiging letter T lang po pag nasa final. So, paano to bigkasin? Hat. Hat. Ha. Hat. hahat, 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 Okay. So, nakopya ba? Kailangan nyo po ikopya para mamaya. Isa-isahin ko kayo ng ano. Kanina, nakopya nyo pa kanina? Balik ko lang. wala po, ibalik mo lang ma'am, hindi nakopya yung kanina sa first, 2 minutes po pagkopya. okay. Yung ano lang, position for consonant lang yung nakopya namin. Yung iba hindi pa. Oh. She. Pasensya na po sa iba na hindi ko na-add agad. Hindi ko kasi nakikita sa tablet kasi wala po yung laptop. Hello po. Kakat. Ay, Ma'am Jacqueline, hello po. Nakahabol ka po, no? Good. Kakat. Sige po. Kopya muna. Napaka-importante kasi yan. Mas okay na i-kopya sa notebook kaysa naman screenshot lang. Kakat. Ba't kaya ma'am sa sa Korean alphabet
na nakikita sa Google, wala yung T. Halimbawa sa S. Wala Kagad. ang Oo, wala sa, alam mo, wala yung slash na T, yung S. Kasi nung nagse-self-study po ako, ganun po yung oo. pagkakabasa ko lagi. Oo, Kumbaga S lang totoo. talaga sa akin yan. S lang talaga Yes sa akin, lang. walang T yan. Oo, ganun talaga, sir. Kaya nga, pag yung mga taong nagsa-self-study ng Korean, saludo ako dyan eh. Kasi ang hirap kaya, pag ikaw lang, ang hirap niyan. Ang hirap Mm. intindihin po. Oo, Nung self, malilito ka nung talaga. nag-self-study ako, wala talaga yung mga T na yun. Oo, wala. Ay, yung sa, alam mo, yung Oo. sa H lang, ano, ay, H tuloy. Yung sa ano Sa tong T na letter to? S, Yung yun, sa mga CH, dot. Oo, oo. wala rin yung T sa final. Pati yung H. Yun ko lang nakuha. So, Isa-isahin ko kayong ipapabasa po ha. Magpapabasa ako. Hirap pa lang talaga ng Tagalog, hindi ako magpapabasa ako sa inyo one by one ngayon. Kaya kailangan kopyahin na lang muna. Opo. Sabihin nyo lang po na next slide po ha, kasi meron pa naman eh. Next na po, ma'am. Wala pa po ako. Light? Nasa example pa po ako eh. Sige ba? Gusto niyo hanggang malayo na tayo. Sige, go. Next na po. Okay na po ako. Ah,
Okay, tapos na po ba? Hindi pa. Mali pa po. Lapit na. Sige po. Lapit na po. Tapos na po, ma'am. Okay, sige po. Next slide na tayo. Sa example pa po ako, ma'am. Sige, sige sir. Sorry po. Mahina kasi ako magsulat eh. Sige, yun ang problema. Dumaan Passion. tayo. Okay na po, ma'am. Thank you. Okay, sige, start na tayo. Okay na po, ma'am. Next na slide is ito po. Yun, reading practice na tayo ngayon. So, isa-isahin natin na. Sige, number 1. Sino tatawag? Tatawag lang po ako. Mag-mute na lang po yung iba. Okay, start tayo ni Sir Rolly. Okay, number 1. I-zoom ko lang ha para makita niyo talaga. Sir Rolly, unmute ka po. Okay. So kung napapansin nyo dyan sa lahat ng mga words na nandyan, is walang final position. Oh, So lahat po is initial at saka middle position. So tingnan nyo lang yung kinopya nyo kanina. Tapos yung vowel. So number Vowel. 1. Number 1 is T, So number 1, C. T, 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 saka M. Timma, Okay, again. Timma, Ano po ito? Anong, wala. po. Anong consonant po ito? T, T, S, D, D,
Ano po yan? Para siyang ganito. Nasa gitna yung C. ano niya. C. CH C. po. CH. C. Okay. So, yung CH na nasa initial position siya. Tapos dinugtungan ng vowel na C. E. So, paano bigkatin? C. 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 Tama. Tapos sa next syllable tayo is Tema. ma. So, kung Tema. babasahin natin lahat, Sema. okay. E. E po. Chima. Ima. Chima. Okay, tama po. So, kung chima, Chima. ibig sabihin is skirt or palda. Apo. Next, si Sir Christopher. Hello po, ma'am. Okay. So, kung titingnan natin, meron tayong horizontal vowel. So, paano kaya natin basahin to, Sir Christopher? Ay, sorry. Wait lang, ma'am. So, anong consonant po ito? Yung consonant po yan is ka. Okay, letter K. Diba po? Letter K na aspirated. May H sa Yes, sa ma'am. ibabat. Or, ka. H. Ganun po, Ah. diba? Tapos, dinugtungan po siya ng vowel na Ko. horizontal dito. Okay, Ko. paano ulit? Ko. Tama, ko. So, ang ko sa Korean, ibig sabihin nose or ilong mo. Yes, ma'am. Ko. Okay. Thank you po. Next. Ma'am Ivy, hello po. Hello po, ma'am. Ang pagbabasa lang talaga ng Korean is bisyllable lang po siya. Okay, Ma'am Ivy, start tayo dito. Okay, bisyllable. So, dalawang syllables ang nandito. Ito muna. Ta. Ay, tama ba? Ta. Yes po, ta. At saka, Ta. Ay, wait lang po. Sa middle siya. nasa middle po yung ganito. Tapos, sinugtungan siya ng vowel na ganyan. Ta. Ito na po, basahin niyo po. Ta. Tato, ma'am. Ano po itong second syllable po? Paulit nga ulit po. Paulit-ulit. Paulit nga po. Yung second syllable, ma'am, is SH. Tama Tingnan po. niyo po sa ano, kinopya niyo po. Wait lang. SH ba po siya? J lang C po. or J? J. Ay, J po pa naman. Okay, so nasa middle position po siya. So J, hindi po siya DZ, di ba po? At Yes hindi po. rin po siya T. So, paano bigkasin yan po? So, yung J, dinugtungan ng vowel na ganyan. So, paano na siya? Or ano na yung pagkabasa niya po? So, tapos na tayo dito. Tama po yung sabi niyo, ta. Ito na lang po yung pangalawang syllable. Tajo? Ano nga ulit? Tajo, ma'am. Yes, tajo. Tama po. Ulit nga po. Tajo. Tajo. So, ang Tajo. tajo, correct po. Ang tajo po is ostrich sa Korean. Okay, good job po. Thank you. Next. Hello po, Ma'am Jacqueline. Po. Hello po, good evening. Sige po, basa tayo sa number 4. Okay, by syllable tayo para hindi kayo mahirapan na. So, dito po is dalawa po yung syllable po. Start tayo sa una. Anong consonant po yan?
Po. Okay, tama. Po. Tapos, Da. Todo. do. Yes po. Kasi yung diyot is nasa middle position, kaya letter D po yung pagkabigkas, hindi letter T. So, ulit nga, ulit. Ulit nga, Ma'am Jacqueline. Todo. Podo. Yan. Podo is grapes po sa Korea. Okay, Chariso. Next, number 5. Ay, si Ma'am Jam busy po, no? Hello po, Ma'am Cheryl. Hello po. Okay, start tayo. So, dito is 3 yung syllables. So, ano ko muna? Yan po, 3. Start muna tayo dito. Ka. Ka o ga. Okay? Ano po kaya Ka. ang Ka. K. K. Kasi nasa first initial siya. Pwedeng K o G. okay po? So, ka. Ka. Tapos, next, Ah, me. me. Tama po. Ito po, middle position pa rin po yung consonant na real. Ah, nasa middle po siya is ra. Ra. Okay. So, kung babasahin yan lahat, Camera. okay. Camera. So, yes po, tama. Camera. Camera. Okay, good job. Thank you po. Next, Sir Emerson. Hello po. Yes po, good evening. So, number 6 po tayo. Suki. Okay, so paano nga yung vowel na ito? U. Uh, U. Di ba po? yes po. So, meron tayong Su. consonant S. Para nakasmile ka po ha. Up. S. Su. Tapos, Ki. ki. Okay, so kung babasahin natin yan, Suki. 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 Yan. Suki. So kung sa English, ski. Ski lang po. Pero di ba yung Korean alphabet, consonant cannot stand alone and also vowels cannot stand alone. So kailangan po siya na may vowel. Consonant, vowel, ganon. Hindi kagaya sa English, pwede lang na S, tapos K, tapos I. Di ba po? So sa Korean talaga is consonant, dugtong ng vowel, consonant na naman, dugtong ng vowel. Ganon po siya. So sa English, ski, sa Korean, suki. Di ba? Okay, next. Number 7. Balik tayo ulit. Sir Christopher. Parang hindi ko pa natawag si Sir Christopher. Pangalawa ko na ma'am, pero go lang po ma'am. Sige, go, go. Sige, wala nang assistance. Try niyo po. Ka, pa, kapi. Okay. Ano Pare, pong isa. vowel ito? Pa, A po ba yan or O? O pala ma'am, sorry. Oh, yes, kasi Coffee, po yung A. Okay, again. coffee. Okay, good job, Charisoyo. Copy, copy. Hanggang sa kanila. Yeah. So, H po aspirated, di ba po yung dalawa na consonant? So, may copy. Parang ganun. Ma'am, sabi ni Sander, paki-accept daw po ulit. Thank you, Sander. Is he, ano? Okay, thank you po. Okay, next. Number 8. Ma'am Ivy. Hello po. Ma'am Ivy, nakamute ka po ha.
Hello po, nakamute ka po. I-unmute niyo lang po yung mic. Nandiyan ba si Ma'am Ivy? Parang baka hindi niya narinig. Okay, si Ma'am Jam, meron pa kasing work si Ma'am Jam eh. Okay, next tayo ni Ma'am Ivy, si Ma'am Jacqueline. Mamaya na lang po si Ma'am Ivy. Si Ma'am Jacqueline muna. Po. Okay. Hindi po. Number 8. Ta. Anong ulit po yung second syllable? Mhm. Cha. Cha. Okay, tama po. Kicha. Number 9. Sir Rolly, hello po. Hello po, ma'am. Nagloko yung CP ko kanina eh. Okay lang po. Okay, number 9 po. Basahin niyo po. Second, tapos I, Mhm. Pangalawang syllable. O, May silent. I, O, silent. Tapos, So, hindi bibigkasin. So, ang bibigkasin mo lang is vowel. Yes. Tama po. And tapos, last po. nasa middle siya, no? Mm-mm. So, D, Do, Okay, anong I, consonant or Yado, anong letter? Ano po? Yado, Anong letter po ito? ay, N, Yan, tama po. yeah, Tinugtungan po siya ng vowel na ganyan. ah, piano, piano lang, Okay, tama. piano, Yan. piano, Opo. more magyapon eh. Oo. Pero yung pagkabigkas may accent na yan na Korean. Piano, Piano. Okay. piano. Okay, try natin ngayon. Si Ma'am Cheryl. Si Ma'am Cheryl sa number 1, number 2, at number 3. Okay, number 1. Number 1 is Mhm. Casio. Okay, ano yung vowel na ganito? Cashew. Cashew. Yes, S po. Cashew. Gasu or gasu. Cashew. Yes. Number 2, Ma'am Cheryl. Aki. Okay. Yung giyok is nasa middle position na po. Pag nasa Ano middle, bigkasin? Yung giyok is nasa middle position. Is it letter Agi. G or G? Agi. Yes, agi or sa English is baby. Number 3, Nomo. okay. Paano po bigkasin ng vowel na ganyan? No. Eh. Ah, So, Nyemo. lang po. So, magiging nemo. Nemo. Yes. Okay, Okay. Nemo. Paris tayo. Thank you po. Next. Sir Emerson, 4, 5, and 6 po. Hello po. Hello. Number 4, mga ba? Mhm. Dari. Yes, tama. Okay, number 5. Number 5,
Sorry. Yes, tama po. Number 6, Moja. Moja. Okay, good job. Okay, Ito po. next po. Sorry sa'yo. Balik tayo ay si Ma'am Ivy. Hello po, Ma'am Ivy. Hello po, ma'am. Okay, Ma'am Ivy, number 7, 8, and 9. Yes po. 7, By syllable po. 3 po yan. Ma'am Ivy. Hindi, wala si Ma'am Ivy. Abeyo. Hello, ma'am. Ayan po. Hello. Tinig ka na po. So, next po. Hello po, ma'am. Yes po, rinig ka na po. Yes po. Okay, next. Next syllable. Bo, ma'am. Ay, Po. B. Tama po, tama po. Abo. Abo. So? Okay, ang ganito pong consonant is nasa middle position pa rin po. Middle. So, pag ganyan na consonant, ganito, nasa middle, ano po yung letter or pagbigkas niya? Sa. Hindi po yan S. Yan po ay S. Ay, J. J. Yes po. So, ang J, dinugtungan po ng vowel na E. G. Yes, tama. So, kung babasahin mo yan, Abo, G. okay, Aboji. Abo, So, G. Aboji is father. Aboji. Okay, number 8, ma'am. Hindi ko po makita, ma'am. Hindi ba? Teka lang po. I-zoom ko na lang po, ha. Yan, number 8. Dalawa lang po yung syllables na nandyan sa number 8. Yan po, ma'am. So, paano siya bigkasin? Sa. S po yan. S po yung una, ma'am. Mm-mm. Sa. And then, Saja. yes, tama. Saja. Saja. Okay, number 9 po. Hindi ko po makita ang pakilitan po. Hello, Ano ma'am. ito po? Hindi ko po makita, ma'am. Parang mahina yung signal po pag ganyan po. Nakita niyo na po? Yung first syllable lang, ma'am. Ay, ganun po. Teka lang. Yan, kita niyo na? Ginalaw ko na lang po. Yan po, kita na po, Ma'am Ivy. Yes So, po. first syllable is First syllable. Hello, ma'am. yes po. Oo. Tama po yun, ma'am. Ay, walang Wala kumain. po. Ano po ulit yung hindi ko po narinig eh. Parang yung boses mo putol-putol, ma'am. So, paano yan? Pag yung vowel na ito, ano pong pagkabigkas ng vowel na yan?
E. Bali, E. se, ma'am, se. Yes, tama po. E. Next, E. empty consonant is nasa middle position. Kaya hindi bibigkasin. So, ano lang yung bibigkasin mo dito? Yung vowel. Yes po. So, magiging, so paano bigkasin po itong second syllable? Anong vowel po ito? Hello po, ma'am. Yes po. Silent po siya, ma'am. Sa middle siya. Silent. So, magiging, Ay, opo. so magiging U. 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 Ay, Di U. po kayo kasi isa lang po yung line niya. U. Okay. U. So, kung babasahin natin yan ngayon, isang salita, Ye. Hello po. yes po, oo. So, paano po? Ano po yung basa niya? Parang wala, putol-putol po yung ano niya. Yung internet sa internet ata niya po yan eh. Nakahang yung cellphone. Naghahang. Okay. So, magiging, ito po ay seu or seu. Seu. Hello po. Yan. Yes po. Okay na? Okay, Charisoyo, IVC. Thank you po, Ma'am Ivy. Mag-mute ka na po. Okay, so alam niyo na po kung paano magbasa, no? Alam niyo na. So, kabisaduhin lang talaga kung saang posisyon ang consonant. Dahil okay lang din naman yung mga vowels. Ang gagawin lang talaga is memorize kung ano yung sound ng vowels at kung saan yung posisyon ng consonant para alam niyo na po kung paano siya magbasa. So far naman po, ang dali niyo lang naman pong turuan. So ngayon, dito na tayo sa pronunciation rules. So kung may consonant rules, meron ding pronunciation rules. So wag pa rin pong mag-alala kasi isasend ko rin po ito, yung slides sa group chat natin after ng class natin. At yung video po, pakihintay na lang kasi wala pa sa akin yung laptop. Baka sa Saturday ko pa ma-upload ang ngayong gabi na lesson hanggang sa Friday. Yan, pronunciation rules. So, dito na tayo talaga medyo complicated, medyo mahihirapan. Kapag hindi kabisado yung mga consonant rules, yung pagkabigkas, yung mga letters. So, makinig lang po ha. So, yan po is rules or proper pronunciation. So, first rule is may tinatawag tayong resyllabication. So, ang resyllabication po is the most common of Korean sounds changes. Kasi po, pag magdudugtong na yung bawat syllables po, is maiiba na po yung sound niya. Maiiba na po kung paano siya i-pronounce. So, halimbawa dito po, sinabi dito na if the final consonant followed by an empty consonant, the final consonant sound is shifted to the middle position of the next syllable. So, sinasabi ditong final consonant, ito po tinutukoy na batchim or final, mga consonant na nasa final position. So, tinatawag po silang final consonant. So, ang sinabi dito, na kung ang mga final consonant daw, followed po siya ng empty consonant, yan pong mga final consonant is magdi-differ na po or mag-change na po yung pronunciation or pagkabigkas niya at mapupunta siya sa middle position. So, halimbawa, dito tayo. So, meron tayong number 1 na halimbawa dito. Yan po sila. So, kung babasahin natin yan,
BAP. Di ba po? BAP. Kasi po sa final position, ang BIOP ay magiging letter P. Di ba po? Ngunit kung nakikita natin sa next syllable, is followed po yung final consonant ng empty consonant. Followed po siya. So, aside from saying na bapul, kasi po po yan, aside na sasabihin nating bapul, itong biop na naging P ay pupunta dito sa middle position. So, kung nandito na sa middle position, ano ba yung pronunciation pag nasa middle position na? Hindi na P, kundi magiging B. So, magiging babul, habul. Ganun na po siya. So, sasabihin natin papul, magiging papul. Hindi na po letter P, kundi magiging letter B. Kasi, nasa middle position siya. Ibang Tagalog din po ng resyllabication dito is akyat rule. Akyat rule. Kasi iaakyat natin ang final position into the middle position. So, pag nandito na sa middle position, ay iba na talaga yung pagkabigkas niya. So, another example. So, 3 pong syllable na ito na nandito. Kung babasahin natin yan, magiging letter M, tsaka O, tapos nasa final position yung giyok. Kung titingnan natin sa pinakopya ko sa inyo, pag nasa final position ang giyok, K. Diba po? Yung bigkas. So, magiging mok. Kaso, kung titingnan natin, itong final position or consonant na ito, ang next po niya is empty consonant. So, magiging akyat rule. Kukunin natin si giyok, ipupunta natin dito sa middle position. At kung nasa middle position na si giyok, maiiba na po yung sound niya. Magiging G, hindi na po K. So, kung sasabihin natin mokoyo, ang tamang pronunciation niya po ay mogoyo. So, hindi na po siya mokoyo, magiging mogoyo. Yan po ang tinatawag na re-syllabication or tinatawag ding akyat rule. Kasi iaakyat natin yung final pag followed po siya ng empty consonant. Okay. Another ways din po, if the final consonant, isipin nyo lang talaga pag sasabihin kong final consonant, lahat ay mga consonant na nasa final position ha. So if the final consonant ends with the consonant letter H. Opo. Kung ang final consonant daw ay nag-end po ng letter H, ida-drop lang natin si H. Ibig sabihin, hindi natin siya bibigkasin. Kasi po, pag yung H nasa final, ang bigkas natin is letter T. Diba po? Pag ang H nasa final position, ang bigkas natin is letter T. Pero po, pag load po siya ng empty consonant, ida-drop natin. Hindi natin siya bibigkasin na letter T. So, halimbawa, dito tayo. Yan. So, kung babasahin natin ito po ay letter J, tapos O, tapos H. So, kung babasahin lang natin yung isang stroke dyan, isang syllable, magiging jot. Di ba po? Jot. Kaso, yung H is followed by an empty consonant. So, hindi natin bibigkasin yung H. Magiging jo lang po siya. So, jo, tapos A. So, jowa or chowa. 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 Ganun po. Another example, ito po si not. Not. Kung siya lang, not. Followed po yung final position na H ng empty consonant. So, the-drop natin yung H. Hindi na po siya sasabing not to, kundi no or no. Yan. Okay. Next, dito tayo sa next slide. Ito, if the final consonant
if ang final consonant daw po ay nag-e-end ng dual consonant. Ito po yung mga double consonant. Kung ang final consonant daw or ang word ay nag-e-end po siya ng mga double or dual consonant. Di ba po pag double or dual consonant is intense yung sound. Hindi po siya aspirated. Pero ang intense sound daw dito will be simplified into regular sound. So aside sa sasabihin mong pak, walang H, di ba po? Pak, magiging pak. May tunog na po, may aspirated na po siya. Yan. So aside na pak lang po siya, parang pak na pak, ganun. Pak, ganun. Magiging pak. Ganun po siya. Mawawala po yung intense sound niya. Okay, next, dito po tayo sa reinforcement or intensification. So, kabaliktaran din naman po ito ng nasa unahan. So, intensification, kung ang final consonant daw ay nag-e-end ng ganito, itong mga consonant na ito. The following consonant of the next syllable will become intense sound. So, kung ang final consonant daw, nag-e-end daw ng ganitong consonant, ang kasunod na consonant ay magiging intense yung sound. Okay, example po. Number 1. So, kung nakikita nyo dito, first syllable is hak, di ba po? Tapos nandito is, yung giyok is nasa middle. So, supposedly, babasahin natin yan ng gyo, di ba po? Kaso, pasok po siya sa rule na kung ang final consonant nag-e-end po ng ganitong mga consonant, ang next or kasunod na consonant niya ay intense na po yung sound. So, instead na sasabihin mo na hakgyo, magiging hakgyo, letter K. Instead na sasabihin mo hakgyo, magiging, or hakgyo, magiging hakgyo. Kung sasabihin mo hakseng, magiging hakseng. Same lang po yun kasi S, di ba po? S lang po din yan. So, yan po yung tinatawag na intensification. Kabaliktaran lang din po. Next is meron tayong tinatawag na exception or exemption sa rule. So, lahat po or an ending with letter H, ito po, ang ending with letter H only reinforces S or shield. So, nagre-reinforce lang po siya. So, hindi siya mag-i-intense. Same pa rin po yung sound niya. So, kung sasabihin natin chu, sumnida, ito lang din po. Same lang din po siya ng tunog. Parang nawala lang talaga. Hindi mo sasabihin chot. Tatanggal pa rin po yan. Magiging chu, sumnida. Ito din po, chu, sumnida. Okay. So, dito naman tayo sa nasalization. Nasalization. Nasaan na? Okay. Nasalization, if the final consonant, pag ito po mga final consonant, ito po sila, followed po ng neon or mium, ang itong mga consonant na ito daw, magiging NG. So, kung itong mga consonant, ang followed niya po ay neon at mium, magiging NG po yung tunog niya. So, example. Example po. Sunod lang po kayo sa akin na example. Ito pong first syllable. So, magiging bek. Di ba po? Bek. Tapos, next is man. So, kung makikita nyo na ang kasunod ng giyok, ng final consonant, ay mium. Pasok po siya sa rule na magiging NG. Magiging NG. So, instead na sasabihin mong Beckman,
sasabihin mo ng Bengman. So, instead na sasabihin mong Beckman, masasabi mo ng Bengman. So, dito rin po, ito ay kakne. Nakikita naman natin, ang kasunod niya is neon. So, pasok sa rule. So, magiging kangne. Hindi po siya kakne, magiging kangne. Kangne. Okay, next. If the final consonants biop, piop, ito po, mga biop po yan na may aspirated at intense. Sila. Pag sila po ay final consonant at kasunod niya po ay neon at saka miyom, ito sila ay bibigkasin mo into miyom or Yan. Okay, so kung titingnan natin dito guys, sinong gustong magbasa nito? So, titingnan natin. Dito muna tayo ha. Tingnan muna natin ito. So, si Biop, ang kasunod ni Biop ay neon. So, bibigkasin natin yan into M. Hindi siya hapni, magiging hamni. So, basahin natin. Kam, sa, hindi po siya hap, kundi magiging ham, ni, da. So, kamsahamnida. Yan po yung spelling. Ito po yung tunay or correct spelling. Yung pagkabigkas niya is ganito. So, ang spelling niya is kamsahamnida. Ang pagbigkas niya is kamsahamnida. Yan. Okay, next. Explain ko lang sa inyo guys. Alam ko nahihirapan na kayo. Wala tayong magagawa. Okay, next. If the final consonant, ito pong final consonant, lahat ng sinasabi ko, final consonant. Ibig sabihin, nasa baba po lahat. So, maiiba talaga kasi yung pronunciation. Depende po sa kung anong kasunod ng final consonant. So, if the final consonant, ito sila lahat. Yan. Kung ang final consonant na iyan, followed po siya, ang kasunod niya po ay neon or miyom. Ang pronunciation po niya ay neon or letter N. So, halimbawa, yan, yung word na ito. Si, first syllable, kung babasahin natin yan, magiging mat. Diba po? Kasi ang letter J, pag nasa final position, magiging letter T. Pero nakita natin ang kasunod po ng final position na iyan ay neon. So, pasok siya sa rule na ito. So, magiging letter N po yung pagka-pronounce niya. So, aside na sasabihin mong matnen, magiging mannen. Mannen. So, ito din po. Aside na sasabihin mo na itne, kasi letter T po yung final position pag yung shiyot na sa final. Itne, magiging inne. At kapag ito din po, letter T, nasa final position. So, kutna, magiging kutna. Instead na sasabihin mong kutna, sasabihin mong kunna. Kunna. Yun. And ito din pong next is if the final consonant, miyom, si miyom at yung empty consonant, followed sila po ng real, si real magiging N. Kung si miyom na consonant, na final consonant, at si empty consonant, kasunod niya po is real. Si real po is yung pagkabigkas mo is N, letter N. So, halimbawa, dito po. So, kung babasahin natin po iyan, magiging tapos rio, tapos su. Rio, su. So, kung makikita natin na ito po yung miyom, ang kasunod niya ay real. So, magiging N. So, aside or instead na sasabihin mong ryosu, magiging umnyosu.
Unyasu. So, ganito po yung makikita nyo talaga sa mga paragraph. Yung pagkabigkas lang niya is ganito na siya. Yung pagka-pronounce niya po is ganito na. Okay, next. Napakadami naman, ma'am. Diba? Oo, madami yung pronunciation rule. Talaga marami yan. So, basic pa lang nga to, guys. So, if the final consonant po, pag ang final consonant is ganito, followed po siya ng real, ang real magiging N. Bigkas niya magiging N. Si Giyok po, ang bigkas niya magiging NG. Si Biyop, ang bigkas niya maging M. Si Diyot, ang bigkas niya maging N or kalaya N. Ganun po. So, halimbawa, meron tayo dito. Tuk-ri. Di ba po, kung babasahin natin yan talaga, walang rules, magiging tuk, tapos rip. Tuk-rip. So, kung nakita natin na yung giyok, followed po siya ng real, so, ang pagbigkas natin ngayon, hindi na siya R. Magiging N na po siya. So, tuknip. Tuknip. Eh, nakita naman natin na si giyok is followed by N. So, ano yung last na rule? Pag yung si giyok is followed by N, magiging NG. So, magiging tungnip. So, aside na sabihin mong tukrip, magiging tungnip. Tungnip. Yun. Okay, next, meron tayong tinatawag na real assimilation. So, real assimilation. R assimilation. If the final daw na neon, final consonant na neon, followed by real, si neon ay magiging R in pronunciation. So, halimbawa, meron tayo dito. Ito po. So, kung babasahin natin yan in spelling, diba si S at saka si I magiging SH. So, she. Tapos may N. Shinra. Diba po? Shinra. Kaso, may rules tayo na kung ang final position or consonant na neon followed siya ng L or ng R, magiging R na po siya. So, aside na sabihin mong Shinra, magiging Shilla. Shilla. May pa Shilla. Ganon. Shilla. Yon. Next is if the final R followed by neon, neon becomes R in position pa rin. Yon. Kung ang real po na final consonant, followed po siya ng N, magiging R pa rin po yung pronunciation niya. Same lang kanina. Kabaliktaran lang nung una. So, shilne, kung babasahin natin, magiging shille. Shille. So, solnal, magiging sollal. Sollal. Yan po. Okay, so meron din tayong tinatawag na aspiration at palatalization. So, aspiration, yung sinabi ko, may H. May aspirated yung mga tunog. So, same. Aside na sasabihin mo, bukhan, magiging bukhan. So, chuda, number 2. Number 2 is chuda. Magiging chuta. Chuta. Aspirated. T na may H. Chuta. Ito po, madj or mathida. Diba po? Kasi letter T na po yan pag nasa final. Mathida. So, magiging machida. CH. Machida. Ito po is manda. Magiging mantha. Mantha. Yan po yung aspiration. Ibig sabihin may letter H, may hangin. Pagsasabihin din natin palatalization. Palatalization, if the final consonant na diyot at saka letter T
followed po sila ng vowel na ganito. Yung D magiging G or J. Itong letter T magiging CH. So, halimbawa, ito po is cat, di ba po? Tapos followed siya ng vowel na E. So, si letter T magiging CH. So, kung basa mo dyan, katchi. Katchi. Okay, next. Ito po si kudi. Kudi. So, si Diyot, followed po siya ng E na vowel. So, magiging J. So, aside na sasabihin mong kudi, magiging kuchi. Kuchi. So, kachi and kuchi. So, yan lang po yung mga pronunciation rules. I know bombarded na talaga kayo lahat ng mga rules na ito. Ano lang, basahin niyo lang po ito. So, may mga tanong po ba? Or tulog na? Masakit sa Wala, ulo, ma'am. wala po. Yan. Ano yung utak ko. Naglo-loading. Nagloloko na yung utak ko. Kaya sa 8 gig, no? Nakakatanga, ma'am. So, yan lang naman yung mga rules. Actually, Ang ang daming daming rules. rules. Ang daming rules. Ano lang, ang gusto ko lang na gawin nyo dito sa mga rules is kakabistaduhin talaga. Like, ulit-ulitin yung basahin. So, yan lang talaga gagawin nyo. Kasi, pag nagsastart na tayo, may dialogue, basahin nyo yung dialogue. So, dapat alam nyo din yan. Mga rules and proper pronunciation. So, yan lang po yung natin ngayon, topic. And, practice din po ng reading. Nakakabobo, ma'am. Pag may time kayo sa araw, morning, basahin nyo pa ulit. Sasend ko Kala lang ko, naman, sa group kala chat ko ma'am, ako natin. lang yung nahihirapan sa pronunciation eh. Lahat pala. Ma'am, Opo? ma'am, Yes po. pwede ibalik niyo po sa mga pronunciation kasi screenshot ko. Sa first muna. Ay, isasend ko lang po sa group chat to lahat ng slides. So, I think po sa module na nasa iyo, wala to eh. Wala po talaga to. Wala to. Kahit sa book 1, EPS, wala din po yan. Oo, wala to. So, isasend ko lang to sa inyo. Sige po itong mga rules. Oo. Ito sila mga aspiration, nasalization, Isi-save namin. intensification. Ipaprint ko na lang yan. Tapos Oo. fill mo sa mo. So, Parang nakakabobo talaga to. grabe naman yung nakakabob. Sipag Legit, lang ma'am. din talaga. Sumakit Ang ulo ko daming dun sa binabago eh. sa daming rules. Ang daming Ang binabago dami, mo. oo. Mas marami pang rules to kaysa sa sa hawak. Grabe naman. Ang Yung daming una rules. mo, okay. Dun yung nasa pronunciation, ayun na. Hindi, kaya niya Nawawala yan. ano namin. I know, kaya niya talaga yan. Kaya niyo. Kasi Oo, pag, Kaya. naman, kaya yan. pag Isang taon lang yan. nalampasan niyo yung rules, Kaya pag to. nalampasan yung proper pronunciation rules, malalampasan niyo na yung mga iba't iba pang mga lessons natin. Especially Pag, conjugation. pag Ano pa lang po ito, pronunciation lang po ito kung paano basahin yung word. Yung mako-conjugate na siya into present tense, future tense, past tense. Yan, meron pa yan. So, kaya niyo yan, alam ko. Familiarize na lang. Familiarize. Di ko naman sinabing mag-quiz tayo nito. Familiarize mo. itong module ko, mami, may maraming quiz. O kasi self-study po yan. Mm. I think yung KLC na sa friend mo, parang after ng bigay nila yung module na yan. So, tulong na ng self-study. Oo. Wala na po Face-to-face ba na sa kanya.
Wait ko kung na lang ano ang po first. kung titingnan ko lang bukas kung ma-upload ko po yung video dito. Haalamin ko muna guys, parang ewan ko kung kaya. Kaya Sige ma'am. Maniwala Basta kami. Kasi ma- ma- nakatapos ngayon. mauna lang yung mga pronunciation rules ma'am. Okay na. Okay, isasend ko lang naman eh. Yun talaga yung Thank you, mangyayari ma'am. pagkatapos ng topic natin or ng lesson na tinakal natin, sasend ko lahat dun sa group chat natin. Kasi Thank you, ma'am. yun lang talaga yung hindi ko masyadong eh. Oo. Bawi na lang Tanong ako lang bukas, po ma'am. Nabobobo ako eh. Reviewin ko na lang bukas ulit, ma'am. Hindi nga Nakakabugbog. talaga, hindi, walang bobo, sipag lang. Sipag at tiyaga. Susuka pero hindi susuko, ganun lang. Para inom ka ata, ma'am. Okay. Pero Alright. ano na, tulog na kayo. Oo, Lahat nakakaantok talaga. pumayad na. Sige. Okay, thank Salamat. you. Thank you, Yorobun. Kamusta God bless, nila? ma'am. Salamat po. Nakutaw ang utok ko eh. Ma'am nila, ma'am. Lugaw. Bye-bye. Ay, Bye-bye po. thank you. Good evening sa lahat.